Lenlen. 15 taong gulang. Ang paborito kong gawin ay magbasa, makinig ng musika at magluto. Noong 5 taong gulang pa lamang ako, sa kalsada na ako nakatira, kasama ang aking tatay. Halos 2 taon ako nakatira sa lansangan. Ito ang nagsilbi naming tahanan. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, nakita namin ang Akay Kalinga Center, kung saan ako nakatira ngayon. May isang babaeng nagtatrabaho dito na nagngangalang Shirley. Siya ay isang house parent sa center. Kinausap niya ang aking tatay at tinanong ito kung gusto ko daw bang tumira sa Akay Kalinga Center. Ngunit hindi ako pumayag. Hanggang dumaan ang ilang araw, kinausap muli ang tatay ko ng isang babae na nagngangalang Loida, ang center head ng Akay Kalinga Center. Pagkatapos nilang mag-usap, ako naman ang kinausap ng tatay ko at sinabi niya ang lahat ng pangarap niya para sa akin. Malaki daw ang tsansa na matutupad ito kung titira ako sa Akay Kalinga Center dahil mapoproteksyonan nila ako at maaalagaan ng maayos. Hanggang sa napagtanto ko na tamang aking tatay, pumayag ako dahil gusto din niya na sa Akay Kalinga ako tumira. Simula nung tumira ako sa Akay Kalinga Center, binigay nila ang pangangailangan ko. Pinag-aral nila ako, tinuruan ng mabuting asal, binigyan nila ng direksyon ang buhay ng batang nasa lansangan noon. At higit sa lahat, binigyan nila ako ng oportunidad na maging isang child advocate para ipaglaban ang mga kabataang tulad kong may pangarap sa buhay. Lumaki akong maraming nasaksihang mga kwento ng mga batang biktima ng pang-aabusong sexual sa social media, sa balita at minsan sa mismong komunidad ko. Sa una pakiramdam ko wala akong magagawa, pero habang lumalalim ang kaalaman ko sa issue, napagtanto kong may boses ako at may magagawa ako. Ang kawalan ng lakas ng maraming bata na ipagtanggol ang sarili nila ang siyang nag-udyok sa akin na maging child advocate. Naniniwala akong tungkulin naming mga kabataan na magtulungan sa pagpapatupad ng kapayapaan, pakikinig sa mga isyong kanilang hinaharap at pagsulong ng isang ligtas na mundo para sa bawat bata. Hindi sapat na makinig lang tayo sa mga isyong ito, kundi kailangan nating kumilos at magbigay ng karampatang aksyon. Nais ko ding matamasa ng bawat biktima ang katarungan sa iba't ibang uri ng pang-aabuso, karahasan at eksploitasyon. Hindi lamang mga kabataan kundi pati na rin ng mga kababaihan. Malaki ang naging papel ng KKI at Akay Kalinga Center sa pagbabago ng aking buhay dahil binago nila ang pagiging mahiyain ko at kung ano ang dapat kong ipaglaban hindi para sa akin lang kundi para sa mga taong nangangailangan ng proteksyon. Sila din ang dahilan kung bakit ito ang pinaglalaban at pinahalagahan ko hanggang ngayon. Malaki ang naging papel nila sa akin dahil hinasa nila ang pagiging mabuting child advocate ko para sa makabagong henerasyon. Noong Hunyo 2024, lumahok ako sa kauna-unahang training ng Down to Zero SUFASEC project patungkol sa comprehensive sexuality education. Mas lumalim ang pagkakaintindi ko sa usaping sexual na nagturo sa akin kung papaano tanggapin o gawing normal ang mga pagbabago sa aking katawan bilang bahagi ng puberty at kung paano alagaan ang aking sarili sa anumang uri ng eksploitasyon. Isa din sa nagbigay sa akin kung bakit hanggang ngayon ay pinagpapatuloy ko pa rin ang pagiging isang youth advocate dahil sa napabilang ako sa SUFASEC Child Advisory Group na nabuo noong Hulyo 2024. Dahil sa grupong ito, napabilang ako sa mga kabataan na maging parte sa pagbuo ng storyang Ang Matapang na Tinig ni Julia, na isang animated video patungkol sa proteksyon, laban sa online sexual exploitation and grooming. Matapos ang mahabang proseso sa paggawa ng animated video, nasaksihan ko at ako mismo ang napiling host ng pag-launch ng IEC material Ang Matapang na Tinig ni Julia. Ito ang isa sa masayang tagumpay na naranasan ko. Hanggang sa kasalukuyan, tinutulungan ko ang kapwa ko kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng boses sa kanilang mga issue, pag-oorganisa ng workshop para sa kanilang kaalaman at kakayahan, at tamang paggamit ng social media
para magpalaganap ng awareness at inspirasyon tungo sa positibong pagbabago, pagpa-facilitate sa kanila o pagbibigay ng kaalaman tungkol sa CSE, paglaban sa OSAEC, karapatang pangbata, VAUSI, disaster preparedness at marami pang iba. Ang pinakamalaking hamon bilang isang child advocate ay ang kakulangan ng suporta at pondo para sa mga proyekto. Madalas, kailangan pag-igihan ng pagkuha ng tiwala ng mga nakatatanda at ng mga taong nasa paligid ko. Pagkukumpara ng ibang tao, kawalan ng respeto sa akin, at lalong-lalo na ang hindi pakikinig ng mga ideya ko o opinyon. Naging malaking hamon ito para sa akin dahil nakakawala ng tiwala sa sarili. Nalagpasan ko ang mga hamon mula sa stigma ng nakaraan sa pamamagitan ng pagtanggap sa aking pinagdaanan, paggamit nito bilang inspirasyon, at patuloy na paniniwala na ang bawat kabataan ay may kakayahang magbago, magtagumpay at maging boses ng pagbabago. At patuloy ko itong malalampasan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at lalong pagpapalakas ng boses naming kabataan. Sa mga batang natatakot at nahihirapang magsimula muli, tandaan ninyo, ang bawat araw ay bagong pagkakataon at panibagong karanasan para sa pagbabago. Hindi hadlang ang nakaraan at problema sa pag-abot ng iyong pangarap, kundi bahagi ito ng iyong kwento. Magtiwala ka sa sarili mo dahil may kakayahan kang bumangon, maging isang mabuting child leader para sa mga batang nangangailangan ng inspirasyon at magsimula ng panibagong yugto ng iyong buhay. Sa aking palagay, dapat magtulungan ang komunidad sa pagbibigay ng maayos na tirahan, edukasyon, at suporta para sa mga kabataan na nasa street situation. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng mga programa na tumutulong sa kanilang pangangailangan at pagbibigay ng oportunidad para makabalik sila sa ligtas at suportadong pamumuhay. Ang pangarap ko para sa mga kabataan ay magkaroon sila ng ligtas, pantay at makabuluhang oportunidad para maabot ang kanilang buong potensyal anuman ang pinagmulan, kultura at katayuan sa buhay. Gusto kong mas marami pang kabataan ang maririnig, maprotektahan at mabigyan ng kapangyarihang maging bahagi ng pagbabago sa kanilang komunidad at maging isang mabuting leader hindi lamang sa mga kabataan kundi pati na rin sa mga taong nangangailangan ng proteksyon laban sa karahasan, pang-aabuso at diskriminasyon.